Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po patuloy ang pag-ihip ng hanging habagat o yung basang hangin po na nanggagaling dito sa may Timog Kanluran at nagdadala pa rin ng mga pag-ulan, lalo na po sa western section ng Luzon. Within the next 12 hours or overnight, mataas po ang tsansa ng malalakas na pag-ulan dito sa may Pangasinan, hindi sa may Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Kaya mataas din po ang tsansa na magtataas tayo ng mga advisories and even heavy rainfall warnings. Minsan yellow or orange po ito, or intense rains ang equivalent. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan dulot ng habagat, makulimlim na panahon overnight at sasamahan din ng mga light to moderate with at times heavy rains. Kabilang na dyan ang Metro Manila. So kung lalabas po kayo ng bahay this evening, magbaon po ng payong. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng bansa, particularly dito sa may Visayas, Mindanao, sa may Kabikulan, paminsan-minsan nagiging maaliwalas naman po ang kalangitan overnight. Pero sa mga sandali ito, asahan po ang mataas sa tsansa ng pagkulimlim at sasamahan din ng mga localized thunderstorms o yung mga pagkidlat pagkulog na usually nagtatagal po ng 1 hanggang 2 oras. Samantala, base sa ating latest satellite animation, yung kumpol ng ulap, meron po doong nabuo na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 2 p.m. kanina ay huli itong namataan 675 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. Ayon po sa Pag-asa, maliit pa ang tsansa na itong low pressure area ay maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Pero sa susunod na 24 oras, kikilos po ang bagyo pahilagang silangan at maring pumasok ng ating area of responsibility bukas ng hapon hanggang sa Biyernes. Kikilos pa ito pahilagang kanluran pahilagang silangan once makapasok ng PAR. Pagsapit ng Sabado, maaring na doon na po sa pagitan ng Taiwan at Batanes at hindi rin natin inaalis yung tsansa na itong weather disturbance or low pressure area ay maging tropical depression habang nasa loob ng PAR. Kung sakasakali, bibigyan po natin ito ng local name na Esther o yung magiging panglimang bagyo for 2026 at unang bagyo sa buwan ng Hunyo. Maliit ang tsansa na maglalandfall tatama sa kalupaan ang nasabing sama ng panahon, subalit mag-e-enhance pa rin po ito or magpapaibayo ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. By tomorrow, Thursday or June 4, asahan pa rin sa may kanlurang parte ng Luzon ang pinakamalalakas na ulan dahil po yan sa hanging habagat. Pinakamalakas dito sa may Ilocos Region, occasional rains po yan. Gayun din sa may Abra, Benguet, pababa ng Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Magbaon nga ng payong or kapote kung lalabas po ng bahay bukas at mag-ingat na rin sa mga pagbaha, lalo na po yung mga malapit sa ilog or even yung along po dun sa mga expressways natin dito sa may norte at mag-ingat na rin sa mga nasa bulubundukin na lugar dahil posible rin po ang landslides or pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Northern and Central Luzon, down to Metro Manila, ganyan din ang Calabarzon, Mindoro Provinces at Marinduque, asahan pa rin ang makulimlim na panahon for most of the day bukas at sasamahan din ng kalat-kalat ng ulan. Generally light to moderate rains po yan, umaga hanggang hapon at sa hapon hanggang gabi, madalas ang mga thunderstorms. Kaya sa mga lalabas po ng bahay bukas, magbaon din po ng payong at mag-ingat din sa banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa inyong lugar. Habang dito naman sa may Kabikulan, partly cloudy to cloudy skies, lalo na sa umaga hanggang sa tanghali. Pero pagsapit muli ng hapon hanggang gabi, mataas muli ang tsansa ng cloudy skies at merong tsansa din po ng mga localized thunderstorms. For Metro Manila, temperatura bukas 25 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, nababawasan po yung init, 17 to 21 degrees dahil sa makulimlim at maulang panahon. Habang dito sa may Lawag, hanggang 29 degrees Celsius lamang. Sa ating mga kababayan sa Palawan, umaga pa lamang mataas na ang tsansa ng ulan. Sa may northern portion, kabilang na ang Calamian Group of Islands, epekto po yun ng southwest monsoon. Habang sa natitirang bahagi ng Palawan at malaking bahagi ng Visayas, magiging maaraw sa maraming lugar or partly cloudy skies. Pagsapit po ng tanghali, mainit at malinsangan, lalo na dito sa may Cebu and Tacloban hanggang 33 degrees Celsius, air temperature po yan. Habang pagsapit po ng hapon hanggang gabi, maraming lugar pa magkakaroon ng mga kaulapan at pulu-pulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog, specifically dito sa may central and southern portions of Palawan pa at sa may eastern Visayas. Habang sa ating mga kababayan po sa Mindanao, kagaya sa Visayas, fair weather conditions din po ang mararanasan bukas, araw ng Huwebes, maaraw sa maraming lugar umaga hanggang tanghali and then pagsapit po ng tanghali hanggang gabi. Madalas ang kaulapan dito po sa may eastern sections, kabilang ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao Region at Bukidnon and Cotabato provinces. Sasamahan din po yan ng mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog na usually nagtatagal lamang ng minuto or hanggang 1 oras dahil lamang yan sa localized thunderstorms at hindi dahil sa anumang bagyo or low pressure area. Temperature natin sa may Zamboanga City mainit hanggang 34 degrees at 33 degrees naman ang maximum temperature sa may Davao City. Within the next 3 days, may epekto pa rin po ang southwest monsoon. Meron pa rin significant rainfall. Inuulit natin yung mga lugar within the next 24 hours. Itong nakikita natin na kulay yellow, nasa 50 to 100 millimeters po ang dami ng ulan. Equivalent po yan sa 100 liters in a 24-hour period sa 1 square meter na area. Dito yan sa Zambales, Pangasinan, Tarlac, Pampanga at Bataan.
Sa mga low-lying areas po, mataas ang chance na magkakaroon po ng pagbaha sa inyong lugar at sa mga mountainous areas naman po, posible ang pagguho ng lupa. Pagsapit po bukas hanggang sa Friday ng hapon, ito yung time kung saan nasa may dulong Hilagan, Luzon na yung low pressure area at potensyal na bagyong Esther. At aasahan po natin ang mapag-ulan dulot ng habagat sa may western section pa rin ng Luzon, buong Ilocos region, kayo din ng Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, maging doon din po sa may Batanes. Mataas din po ang tsansa ng mga kalat-kalat na ulan at minsan malalakas po ito. No? Mataas pa rin ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So make sure na coordinated din po tayo sa ating local government units at kahit sa ating mga barangay for possible rescue and evacuation. At pagsapit po ng Friday ng hapon hanggang Sabado ng hapon, ito yung time kung saan malapit na po sa Taiwan ang bagyong or low pressure area or potential Esther at nakikita natin na maaaring mag-enhance po ito ng bahagyan ng southwest monsoon. Kaya itong mga areas pa rin na nabanggit natin kanina, itong Ilocos region, Abra, Benguet, Zambales, and Bataan, ang magkakaroon pa rin ng mga paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan. So make sure po na kung lalabas ng bahay hanggang sa weekend, itong mga nabanggit natin na lugar, magbaon po ng payong at kapote at make sure nga na magantabay sa ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Para naman sa lagay ng ating karagatan, mananatili pa rin pong katamtaman hanggang malakas ang mga pag-alon dito sa may West Philippine Sea at sa may extreme northern Luzon, yun sa may silangang baybayin po ng Cagayan and Isabela, dulot po yan ng southwest monsoon. Posibleng umabot ng 3 metro kaya delikado po ito sa mga maliliit na sasakyang pandagat lalo na po sa mga nangingisda at maaaring magpatuloy yan hanggang sa weekend. Habang sa natitirang baybayin ng ating bansa sa may Sulusi, dito sa may Kabikulan, Quezon, pababa po ng Visayas and Mindanao, may mga areas dyan na banayad naman hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon. Maliban na lamang kapag may mga thunderstorms, posible pa rin umabot sa 1.5 metro ang mga pag-alon. At para naman sa lagay ng ating panahon, simula po sa Friday hanggang sa Sunday, inuulit natin yung southwest monsoon, magdadala pa rin po ng pag-ulan sa may northern and western sections of Luzon. Yan po, epekto na rin ng bahagya ng low pressure area na posible maging si bagyong Esther. Pinakamadalas nga mga pag-ulan pagsapit ng Friday, Saturday and Sunday dito pa rin sa may Ilocos region, Cordillera region, Cagayan Valley, Central Luzon, even sa Metro Manila at mga nearby areas po sa Calabarzon, hanggang sa may Occidental Mindoro, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan. Habang sa may Kabikulan, simula po Friday hanggang Sunday, asahan ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan sa umaga hanggang sa hapon at posible lamang ang pulupulong pag-ulan hanggang sa gabi. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan din po ang fair weather conditions kagaya sa may Bicol. Maraming lugar dito sa Visayas, umaga hanggang early afternoon, magiging maganda naman or maaraw naman ang panahon. So perfect po ito sa mga magbabalak po na magbakasyon doon. Wala naman pong aasahan silang anumang tuloy-tuloy na malalakas sa mga pag-ulan dahil sa anumang bagyo or low pressure area. At pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may chance po na magkakaroon ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Usually nagtatagal lamang po ito ng minuto hanggang 2 oras. Temperatura natin sa may Metro Cebu, posibleng pinakamainit pagsapit ng Sabado, 34 degrees Celsius ang maximum temperature. At dito naman sa may Tacloban, hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan sa Mindanao, halos similar weather conditions po ang mararamdaman nila simula po Friday hanggang sa Sunday. Perfect po sa kung maglalaban po kayo or magpe-prepare ng inyong mga uniforms at yung magpe-prepare po sa pasukan po by next week. Asahan naman ang maaraw na panahon sa maraming lugar sa Mindanao mula umaga hanggang tanghali, and then pagsapit ng tanghali, asahan yung mainit at malinsangan na panahon hanggang 33 degrees Celsius sa maraming lugar. Dito sa may Zamboanga actually hanggang 34 degrees, kaya din sa may General Santos City and Cotabato. Then pagsapit ng hapon hanggang gabi, andyan pa rin ang mga localized thunderstorms. Ang ating sunset ay 6:23 ng gabi at ang sunrise bukas 5:26 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Ingat po tayo.